Now today, our theme will be giving for church building or for God's building. I will not be talking today about your tithes and offering, no. Di ko magisgot about sa inyong sacrificial giving. Di ko magisgot sa inyong benevolence giving. But today, let us try to learn from 1 Chronicles chapter 29. Ang modelo sa paghatag sa balay sa Dios. Salamat sa Ginoo sa pananaw nga gihatag niya sa Hope of Glory. I believe nga kini nga pananaw dugay na nga gihatag sa Dios, no. Nahimugso sa kasing-kasing niadtong mga tao nga nag-una pa sa ato. Pero again, God said to them, no, it's not yet time. Apan salamat sa Ginoo nga sa atong panahon. Wow. God has burdened us not just to plan for this God's building, not just to plan for this God's temple, but to do this God's building. Kasi nagatuoan na sa inyo nga this will come to pass. Mahitabo ni. In God's time, mahitabo ni. Kining plano nato nga magtukod sa ato ang simbahan. Mo gini ang pananawon sa mga leaders diri sa atong church. Nga makabaton kitag kaugalingon nga building diin kita matanom, diin kita ipugas. Kay lisod ang atong kahimtang mga igsoon. Wa ta kabalo kung hangtod kanus alang ta dinhi. We keep moving and moving and moving, open for transferring because this is not our place. Can you say amen? Wa ta kabalo hangtod kanus alang ta dinhi. And praise the Lord that God is telling us in advance nga mangandam na mo. You need to build your own building. Can you say amen? Okay, so kining pananaon mga igsoon importante kaayo. Kay ang realization magsugod sa vision. No vision, no realization. No vision, no action. Kung wala tay pananawon, kung wala tay damgo, kung wala tay kalabuton, wala tay buhaton. Pero today, this is a massive plan, a massive goal and vision. To put up a church building, God's building amounting 5 million pesos. Can you say amen? So I guess nga, dili na ta mag luya-luya. Labi na sa atong paghatag. Kay nga naman, dako ang ato ang kalabuton nga kantidad, 5 million pesos. Okay, now, in 1 Chronicles chapter 29, this is a story about man who saw a vision. I'm referring to King David. Si David, gitagaag kabug-aton sa Ginoo, doon na siya burden sa iyang kasing-kasing to put up God's house. Kabalutan nga gikan sila sa land of Egypt, sa diyang dito sila sa wilderness, nagasimba sila sa Dios dito lamang sa tent, tulda. Every time nga naga-move sila, daladala nila ang tulda, dito sila magsimba sa Ginoo. Akong nahinumduman ang atong kahimtang, murag inana po ang atong kahimtang. We are just pitching in a tent. We keep moving and moving and moving. Wala tayo permanent place of worship. Can you say amen? Wala nyo na for how many years nga nagabalhin-balhin kita. Of course, I'm not underestimating ang old kuan because that time is not yet time. Dili pa panahon. But I believe now is the time. Kasi nagataw nga now is the time. Taas kamot! Ingog amen! It's the time. Atong panahon. Kita ang gamiton sa Ginoo nga mubarog ning balay sa Ginoo. Wow, hallelujah. So, they keep moving and moving and moving. Can you imagine tulda lang? And I felt the burden sama sa burden nga gibati ni King David. Samtang naa na sila dito sa land of promise,
Nagbarog na ang ilang mga panimalay, nagbarog na ang palasyo sa hari, nakarealize siya nga, wow, ang gaganda ng mga bahay natin. My palace is so good and yet, there's no house for God. Muna ang nahitabo dito sa Nehemiah, kay Numdumo. Nakarealize ang hari nga, nanatay mga balay, ako na ko'y palasyo, pero ang Diyos, we still worshiping Him in a tent. Sa tulda lang yapon ta nagasimba. Sumuto ang burden ni King David, in siya, buhatan natog palatial structure ang Diyos. Extravagant structure. Murag natandog ang kasing-kasing ni David. Iyang nakita ba nga, wow, we are living in our vongicious houses and yet we don't have God's temple. Of course, si David nakasabot, nga dili kinahanglag templo ang Ginoo, dili kinahanglag balay ang Ginoo. Pero ang kabugaton ni Haring David, nga dunay balay nga diin magsimba ang mga katawhan sa Ginoo. Muni ang burden ni King David. Okay, and because of this, namugna sa kasing-kasing ni Haring David in 1 Chronicles chapter 29 to put up God's temple, to put up God's house. But one day, God told David, I'm so honored, ingon ang Ginoo, I'm so honored that you have a burden, that you have a desire nga magtukod og templo para sa ako. But you know what? You are a warrior. Your hands is too bloody. I will not allow you to build the temple. It's your son, Solomon, will build me a temple. And I was so amazed sa response ni Haring David. So can you imagine that burden? That kanabitong, that desire nga magtukod og templo para sa Ginoo, giandam niya ang tanan, giplano na niya ang tanan, all of those kining details giandam ni Haring David. And yet God told him, no. You're not the one to build me a temple. Pero ang response ni Haring David, instead nga masuko siya, instead nga magmahay siya, nalipay siya. Ingon siya nga, God, if you will not allow me to build your temple, at least, I will prepare all the materials needed for the temple. Can you say amen? Can you say amen? Mga igsoon, mga old generation nato, di buti pasabot nga wala ninyo natukod ang templo sa Ginoo nga di na mo mahimong kabahin. You can be big part of this God's plan. Can you say amen? Ingon sa Haring David, okay God, nakasabot ko. I will not be doing this one because the next king is my son. No. I am doing this because it's my desire. Wow. Siya, giandam niya ang tanan nga gikinahanglan sa pagtukod sa templo. Ang detalye sa plano, ang tanang mga materialis nga gikinahanglan, giandam ni Haring David. So let us learn from them this morning how they built God's temple. Igsoon kitang tanan, we are builders. Everybody say, I am builder. See it one more time, I am a builder. Kitang tanan, we are all builders. Sa una sa Grand Mensing Pata, we keep building and building and building. Building inside out and outside in. We are not just building people spiritually, but we are also building our physical building. Pero, sad to say, dili nato ma-realize nga mapanindot ang balay sa Ginoo because it's not our place. Dili ta makabuot-buot. Doon naman tayo kasing-kasing, nga doon na tayo buhaton, pero wa tayo mahimo tungod kay dili man ni ato. Can you say amen? We are not just building the temple of God inside out, but we are trying to build the temple of God outside in. Nga kanang, sumala sa inyo ni Pastora kaganina, pag iya gani sa Ginoo, it should be the best. Pag maghisgot na ganito Ginoo, I cannot afford to give God an average lang. It should be the best. Can you say amen? Kung magbuhat kag templo para sa Ginoo, it should be
The best. Regardless of the amount, it should be the best. The amount is not the issue. Can you say amen? Kung unsa ang naa sa atong kasing-kasing, God is not aftering the amount. As long nga nakabalo kita, nga gibuhat nato ang pinaka-the best sa atong kasing-kasing. Now the question is, muna kaya ni ang pinaka-the best na to? Kanang di ka magilty ba nga, pwede pa mo to kuan, Lord, pwede pa mo. Hello, somebody? So, the point is, as long that you know that you are doing the best, God will do the rest. So, we keep building and building hangtod ni balhinta diha sa kuan. We keep building, we never stop building. Hangtod ni abot ta dinhi og didto sa Suraya mo balhinta pohon, we will never stop building and building and building because we are all builders. Bisan pag ma-realize na ni ang atong church building, we will never stop building. Because the reason for this God's building is for us to keep building and building and building and building for God's glory. Can you say amen? Palakpakan nato ang Dios. Igsoon ang tumong nato ani nga building nga gamito ni sa Ginoo to equip people inside the church to go outside the church. Nga kanang magasimba ta, magadaig ta sa Ginoo. Nang mga pangutana ta, why all of these instruments? Why we need to buy an amplifier worth 40,000? It's too much, Pastor. Na may amplifier nga tag 5,000 lang. Why we need to buy 45,000 pesos ng amplifier? The answer is, God deserved the best. Hello, somebody? Kasi ang akong pagkasabot, kung unsa ang gitinguha sa atong kasing-kasing, God will honor that desire. Kung unsa ang imong gitinguha nga ihatag sa Ginoo, pasidunggan na sa Ginoo, and it will come to pass. Sa pagsugod na tog live streaming igsuon, nag-desire ko og camera. Pero during the time, it's impossible. Because walay charger ang camera. How I wish nga, dili na unta cellphone ang among magamit Ginoo. We could use i-camera. Doon namin mga camera, but we don't have the online charger. Salamat sa Ginoo, God provided this charger. And now we are using a DSLR camera. Palakpakan nato ang Dios. Because it's the desire. Kanang sa imong kasing-kasing, God will honor that desire. And you know what? What is my desire today? We will not be using only DSLR camera, but we'll be using sometime later. Akong pangandoy God nga makabaton mi atong kaugalingon namo nga video camera. Can you say amen? Video camera. Can you say amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Again, we will be using this one to equip God's people aron ipasundayag ang kamaayo sa Ginoo. Karong buntaga, we will be learning 3 things from King David and the people on giving for God's building. Are you ready? Okay, now, the first thing that we need to understand or to talk this morning, let us see the response of the king. Let us see the response of the people. Igsoon kung 5 million pesos ang atong gikinahanglan karon, I believe nga ka-100 kapilo ang atong need sa ilang need sa unang panahon. Because they will be building a structure, the first time ever, pinakauna nga templo sa Ginoo. Kung inyong basahon ang 1 Chronicles chapter 29, the whole chapter, makita ninyo dito, some of the structures were made of gold. Can you say amen? Wow. Kung atong ikumpara, itandi, dili ra makakumingking ang atong panginahanglan sa ilang mga panginahanglan sa unang panahon. Bronze, silver, and gold. Ang ubang mga materialis nga gigamit nila pag-construct sa templo sa Ginoo. Now, let us learn from them. What were their response? It is found in 1 Chronicles chapter 1, 1 Chronicles chapter 29, verse 2. Okay.
So I have provided for the house of my God, so far as I was able. Everybody say, I was able. Okay, ingon si David, I have provided for the house of my God. Personalize. Nakasabot si David nga para ni sa akong, dili sa inyong Ginoo, sa ako. My offering to God is not based on your offering. My giving to God is not based on your giving. Di ko magagad sa inyo bisag pila inyong gihatag, sa inyong ihatag. Ang ako, muhatag ko kay kasabot ko nga si ang akong Ginoo. Can you say amen? Hallelujah. For the house of my God, so far as I was able. So, abang translation, with all His might. Sa Bisaya pa ni, sa tibuok niyang kusog, kutob sa iyang mahimo, gihatag ni Haring David para masupply ang gikinahanglan sa templo sa Ginoo. Kutob sa iyang mahimo. Now, if you are going to define this massive phrase, dini makita nato ang philosophy, ang prinsipyo ni Haring David sa paghatag sa Dios. Igsoon, I was so touched by this message nga naman, kay ikaw mismo makaila ka kung kinsa ka based on your giving. Ikaw mismo, after you give something, makaila ka kinsa ka. Because giving is the expression. Giving kapadayagan ni sa imong gugma sa Ginoo. So, depende sa imong gihatag, makaila ka kung unsa para sa imo ang Ginoo, kung kinsa ang Ginoo para sa imo. Ikaw mismo makaila ka, makabantay ka, what kind of person are you? Based on your giving. Because giving is an expression, pagpadayag sa gugma. Okay, now, ingon siya diri, kutob sa iyang mahimo, without limit. Wala naglimit si Haring David. Ang iyang giingon, kutob sa akong mahimo, ihatag nako sa balay para sa Ginoo. Kutob sa akong mahimo. Naghatag si Haring David dili kay kaya niya. Naghatag si Haring David dili kay sobra-sobra siya. Naghatag si Haring David dili kay gipugos siya. Wala. Naghatag si Haring David tungod kay desire niya sa iyang kasing-kasing. Mo ni ang burden nga gibutang sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. My goal this morning after this message is God will put some burden into your heart. Nga makadecide ka, how much should I give for the construction of this building? We call this our building. Can you say amen? Can you say amen? And we are not expecting to build this building for us. That somebody will build this building for us. Wala ta naga-expect nga dunay mga tao nga gamiton ang Ginoo nga tukuro ning building para sa ato. Nga naman. Because my principle is, kita man ang mugamit sa building, kita man ang nag-desire sa building, so dapat it will be translated into our action. Can you say amen? Moni ang naas akong kasing-kasing, pastor. Gusto ko nga magkabaton tag og galingong building, then what are we going to do? Kutob sa akong mahimo, pastor. Maningkamot ko, muhatag ko para mubarog ang templo para sa Ginoo. Can you say amen? Kutob sa akong mahimo. Of course, wala nato ginashot ang mga panalangin sa Ginoo. But again, we are not expecting something or someone from the outside. Kabalo ko nga kita ang nag-desire, kita ang i-honor sa Ginoo, kita ang gamiton sa Ginoo nga mubarog ang templo sa Dios. Palakpakan nato ang Dios. Nindot kay na oy. Nga kana makaingon ta ba nga kami gyud ning come out, di man na ato ang kuano, pero at least kanang kita ang gigamit sa Ginoo. Kanang
there will be an honor, there will be a sense of honor and pride. Kana makaingon ka ba nga, salamat Lord nga imo ming gigamit nga mubarog ang 5 million pesos nga building. Can you imagine? Kung imong tan-awon sa atong mga mata, imposible. Can you say amen? Imposible. Pero again, unsay giingon sa Ginoo, ihatag lang sa ako ang inyong 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Mura na ang gi-desire sa Ginoo, just give me your 5 fishes unto 5 loaves unto fishes. And I will do the rest. So God is asking us, unsa ang imong burden? Ihatag sa ako. How much? And I will do the rest. Okay, now, are you ready? Because after this message, I will be challenging each one of you. Praise the Lord. Okay, now, the idea in here is, katong giingon ni Pastora kaganina, when we build something for the Lord, it should be the best. Basta para gani sa Ginoo, kada gid dapat ang mga pinili. Because God deserves our best. Why? Because He give His best. Ingon ni Pastora kanina, He give His best. Gihatag niya ang iyang bugtong anak para mamatay, maluwas kita sa atong mga sala. Igsoon, when we build something for the Lord, it's always challenging. Again, basta para gani sa Ginoo, it is always challenging. Ngano man? Ask me why. Basta iya gani sa Ginoo, it is a great work. It is found in verse 1. It says, And David the king said to all the assembly, Solomon my son, whom alone God has chosen, is young and inexperienced. And the work is great. Basta para gani sa Ginoo igsoon, it is a great work. It is not just a work. It is not just a simple work. It is a great work. Basta para sa Ginoo ha? Nga naman, because kalag ang nakataya mga igsoon. Kalag nimo, kalag nako, kalag sa atong pamilya, kalag sa atong silingan, kalag sa mga tao ang nakataya. Every time nga dunay tao mosulod sa atong simbahan, we are talking about souls nga pwede natong madalang ngadto sa langit. Can you say amen? Every time nga nay mananaw sa atong live stream, nga nagputol-putol, nga di na niya mobalik og tan-aw, we are talking about soul. Why we should give our best? Because it is for the Lord. Nganong kinahanglan tag kusog nga internet, pastor? Nganong mamili kita tong taas kay nga internet na may mubo? Because it is for the Lord. And God's work is great. Why? Because we are talking about souls. And great work requires generosity. Can you say amen? It requires the discipline of generosity. Igsoon, ang buluhaton sa Ginoo dili muuswag kung walay partnership sa mga katawhan sa Ginoo when it comes to generosity. Do you think mubarog ang templo sa unang panahon kung dili pa generous si King David? Do you think mubarog? No, it will not. Pero tungod kay generous si King David, uban sa mga katawhan sa Israel, they were able to put up that God's building. That massive palatial structure. Okay, in verse 29, in verse 3 it says, Moreover, in addition to all that I have provided for the holy house, I have treasure of my own. Can you imagine? Ingon si David, aside from my national treasure, aside from my national funds, no, gikan sa iyang gingharian, naghatag ni sa David. Pero ingon pa siya, I have a treasure of my own personal treasure. Wala lang siya nagkuha sa iyang bahandi, gikan sa iyang gingharian. Ingon siya, napagikoy personal nga ihatag sa Ginoo. So can you imagine ang iyang generosity? National funds and iyang personal funds. Combined together para ihatag sa balay sa Dios. Wow! Can you say amen? So makita nato dinhi that David, iyang gibarugan na iyang gisulti nga, kutob sa akong mahimo, akong ihatag para mobarog ang templo sa Ginoo. Makasulti ba ta na sa atong kasing-kasing mga igsoon?
I'm not talking about the amount. I am talking about, are you willing to commit? God, whatever it takes, I will give it for the house of God. Can you say amen? Gamay na lang nag-amen. Can you say amen? Praise the Lord. Hallelujah. Igsoon, sa mata sa tao, this palatial structure is a prodigal building. Abi na akong prodigal, san lang na prodigal. Apili ang building. Akong gitanaw ang word nga prodigal, it's extravagant. Sobra-sobra, labis-labis. Kung ikaw magtanaw, maka-question ka, grabe naman, oy, bulawan ang gipamutang sa atubangan. Pasikat naman na kayo nga simbahan, oy. Hello, somebody. Sa mata sa tao, ingunana siguro ang imong tanaw kung bisita ka sa simbahan nila Haring David sa unang panahon. Pero deep inside sa kasing-kasing nilang Haring David, gusto niya buhatan ang Diyos og nindot. Nga panimalay kay nakasabot si Haring David. Nga para ni sa Ginoo. That is his desire. Dili nato ma-question ang desire ni Haring David. Why? Because that is the burden nga gihatag sa iya sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Nakahinomdom ko kang Mary of Bethany. One time. Sa dihang nibisita si Jesus Christ at Bethany, hapit na siya ma-fulfill ang propesiya sa iyahang kamatayon. There was a woman named Mary. And then, pagsulod ni Jesus Christ dito sa balay, of course, sa ilang customary magud sa una, dunay ka nang gitawag nato nga servant nga mutrapo, muhugas sa tiil. That is the lowliest kanang position of a servant. So dunay mga ulipon, ang pinakaulipon sa tanang ulipon kanang maghugas sa tiil, kanang magtrapo sa tiil, katong gi-exemplify ni Jesus Christ sa foot washing. Muto ang pinakaubos sa tanang mga ulipon. Daghay mga ulipon, pero ang pinakaubos ka na nagahugas og tiil. So, there was a woman, nakita niya nga kinahanglan hugasan ang tiil ni Kristo. Kabalo mo siyang gihugas? It was a perfume. And then, sumala sa kanang mga gitawag natog, say tawag ana nato, nang naga-explain mga commentaries. Sumala sa mga commentaries, nag-ingon sila, nga kung imo tong i-estimate ang kantidad sa atong perfume sa unang panahon, it will cost us a 1 year salary for our time. Saynan ka? Kung sa ato tong panahon, sweldo to sa usa ka tawo sulod sa usa ka tuig. Ang kantidad. Of course, ni ulbo ang kaspa ni Judas. Wala man ko nag-ingon nga ka na mga kuripot, Judas na, no? Wala ko nag-ingon. pero ni ulbo ang kaspa ni Judas. Ingon sa Judas, what a waste of money. Suko kay si Judas. Nganong gisayang-sayangan man na pagbutang, gihumod, ang tiil ni Kristo, pwede man na hugasan og tubig, butangag sabon, safeguard, okay na. Nganong perfume ang gigamit, nga perting mahala, kung gihatag na ngadto sa mga kabos na puslan pa. Wow. What a desire. Kung sa itubag ni Kristo, hilom, Judas, pasagdi siya sa iyang gihimo. The bottom line is, ingon si Kristo, pasagdi siya. Kay muna ang tinguha sa iyang kasing-kasing. Wow! It really doesn't matter on the amount, mga igsoon. Ingon si Kristo, sundan ninyo siya kumuhatag mo. Follow her when you give. Based on the desire. Dili kay kaya nimo muhatag, dili kay sobra nimo munang muhatag ka, dili kay gipugos ka nga muhatag, kundi tungod kay muni ang kabug-aton sa imong kasing-kasing nga muhatag sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. When you give your tithes and offering, it's not tungod kay napugos ta, dili tungod kay kaya nato, dili tungod kay sobra ang atong income, no? Because that is the desire. Munang, dili ko mag-question sa inyo why you give only 10%, why you give only 5%. I will not question why you give only 2%, 1%. No. Why? Because that is your desire. Muna ang kabug-aton sa imong kasing-kasing, I cannot question you. Can you say amen? Di ko pwede maingon nga, lasikuan lagi kay mura ning alas. No.
Because it's the burden. Kung unsa ang gibutang sa imo nga kabugaton para sa paghatag, you can do it. Kay mo man na ang imong kabugaton. Follow the desire of your heart. Kanang dili ka napugos. Hallelujah. Okay, now, pila kaya ang gihatag ni Haring David sa construction sa building? Sa atong kwarta karon, it will reach 500 to 800 million. And we're not talking about pesos. We are talking about dollars. Times 45 pesos. How much is that amount? Wow. Money ang gihatag ni Haring David. Of course, no? As your leader, wala ko'y kwarta inani kadako. Si Haring David, hari. Ang yang national fund, ang personal fund, wow. Kung kita siguro ani maghilak na tao, my goodness. Lord have mercy. Makaingon siguro ka nga, God, tama na. Maghilak ka kung inani ka daw ko imong ihatag sa Ginoo, maghilak na ka. 500 to 800 million dollars ang gihatag ni Haring David to construct God's building. Wow. Makaingon ka extravagant. Makaingon ka nga kanang spoiled nga building. Sobra-sobra. Pero again, we cannot question King David. Why? Because it's his desire. Mo na ang iyang gusto. Marago na igsoon sa mga istorya. Na ubang pastor nga gusto mag full-time, na ubang pastor nga dili mag full-time. Di ka makaingon sa ilaha nga dautan man ni sila wa man nag full-time. No. You cannot judge them. Why? Because maybe at that particular time, that is the burden that they have. Muna ilang burden. Katong nag full-time, muna ilang burden. And you will always follow the burden that God has given you. Can you say amen? Di ba? Kung unsa imong kabugaton mo, ginaimong sundon. Because it's always the issue of the heart. Okay, now, in 1 Chronicles chapter 29 verse 5, ingon siya, who then will offer willingly? Muna akong question sa inyo po karon. Kabalota, pila ang gihatag ni Haring David? 500 to 800 million dollars. Humanya, gisulti sa ila pila ang iyang gihatag. Bulawan para sa mga bulawan, plata para sa mga plata, bronze para sa mga kahoy para sa mga kahoy, puthaw para sa mga puthaw, bato para sa mga bato, all gi-provide ni King David. After that one, ingon siya, who then will offer willingly? Take note of this word, willingly. Ang paghatag igsoon, walay pugsanay. I don't want you to be forced nga muhatag mo tungod kay napugos mo, no. Because walay panalangin anang klase nga paghatag. Gusto ko nga, I want you to commit for this God's building with joy in your heart. Kanang, unsa ang gibutang nga kabugaton sa Ginoo sa imo after hearing this message? What is the burden God has given you? And siya, who then will offer willingly? So makita ninyo din after si Haring David, no, gisulti niya ang tanan, nangutana siya. So iyang gi-exemplify ang iyahang paghatag. David led by example. Leadership is not about forcing. Leadership is not about imposing. Leadership is not about kanang pinugsanay. Leadership is about exampling. There will be an example. Sumala sa atong natunan last Sunday nga people doesn't need a motto to say. They need a model to see. Kinahanglag modelo ang tao. And praise the Lord, we have a model. King David give his best. Kutob sa iyang mahimo. Jesus Christ is the best model of giving when He gave Himself to the cross. All of Himself. He is the best example when it comes to generosity. Ang atoang Dios. We need a model. Aron doon na tayo mahanduraw, doon na tayo makita, pwede di ay.
kay nahimo gani ni Kristo, pwede di ay. Kay nahimo gani ni Haring David, pwede di ay. Kay nahimo gani sa mga katawhan sa unang panahon, pwede di ay. Our project is just 5 million pesos. Their project is 500 to 800 million dollars. Layo na kayo sa ilahang project sa unang panahon, mga igsoon. So, I believe that leadership is not about forcing. It's about exampling. Okay, now, look at this one. Mangutana ko sa inyo, asa ka dapat ang leader, ana? Katong nasa unahan o katang nasa likod? Kung sa Pinoy, ka nang nasa likod. Pero sa biblical leadership, dapat ka na naguna. I believe nga, walay penguin nga mo ambak, kumayong ka nga, okay, mangambak ta, I will follow you. Muna yung gisulti anang sa likod. Kung tanaw ni mong nasa likod, leader ang po siya tanaw, ragot. Murag leader po ba? Ambak ta, I will follow you. No. I believe ang leader ana, kanang naasa ato bangan. Ingon siya, mangambak ta, follow me. So, sunod ang mga penguin. Why? Because we need a model to see. Igsoon, as your pastor, I want to become a model when it comes to giving for this God's building. Okay, now how can I be? How can I be? Tama ba? A model. Okay, now, the best example of leadership is leadership by example, according to Jerry McLean. So, ang pinaka-the best nga pamaagi sa pag-lead is to lead by example. Okay, how can I be an example in this fundraising program nga atong gi? Because officially this morning I will open the fundraising of this church building. Officially. Ampuan nato, i-consecrate nako ang mga tao nga musaad at tubangan sa Ginoo karon. Because I myself, I consecrate myself. Kaya kabalo ko, dili na ko ni kaya. Apart from God. Okay, now, I believe I will become an example by giving committedly. I prayed about this one. But nagsaad ko sa Ginoo, Lord, bisag pitos, bisag lisod, bisag kulang ang funds, I will give. I will never stop giving. For this God's house. I'm not talking about our tithes and offering. No. I'm not talking about our benevolence. No. I am talking for God's building. Iyon ko sa Ginoo nga, Lord, use me. I want to give in a committed way. Committed way. Bisag lisod, bisag pobre, bisag gamay ang income, I will still give. And I believe I can be an example para sa inyo. Okay, number 2, I will give prayerfully. Buot ipasabot, nga ampuan ako, I will, kanabit ang gitawag na to, giving in a responsible way. Being responsible. Di po ko gusto nga muhatag ko sa Ginoo, tapos, pila nga to ang target ani gani katuig? 3 to 5 years. Ang ato ang fundraising. Di po ko gusto nga muhatag ko sa Ginoo, sa balay sa Ginoo, then after 3 years to 5 years, magtinan-away na lang mi sa among balay kay wa na mi kaunon. No. I want to become responsible when it comes to my giving. And that is why I discuss this one to my wife. Mang okay lang ba nga kini akong ihatag para sa balay sa Ginoo? Akong income, personal na ko ha. Pero I ask my wife because I know she deserve to know. I will give prayerfully. Gusto na ko uludhan, Lord, this is my desire nga ihatag sa imo. Okay, number 3. I will give knowingly. I will let you know about my giving. Pastor, murag sukwahi man pastor sa gisulti sa Bible. Ingon ang Bible nga kumuhatag ang imuhang isa ka kamot, ayaw pahibaw ang imong
imong pikas kamot. Kumuhat na kaayaw i-announce, ayaw itrumpa. Di ba doon ay sa Bible? Pero as I was studying this passage, nganong si Haring David, he told his people about how much he gave. I believe nga, ang pagpahibalo sa inyo about my giving as a leader, that is a responsible way. Because I wanted you to know nga muni ang akong gihatag. Dili para palakpakan ninyo, no? Dili para ludhan ninyo og simbahon ninyo, no? Kundili para mahimong sumbanan ninyo. I will let you know so that I will become a model to you. Can you still remember sa unang panahon? Ingon ko, kung doon ay mag 30%, I will move to 35%. Nakainom mo? One of my, because we give 30% of our income. Again, we are not bragging. We are telling you so that we will become an example to you. Makaingon mo nga, pwede di ay, kaya di 30% no, buhi pa maghapon silang pastor. Okay, I made a challenge before nga, kung doon ay mag 30%, I will move to 35%. Why? Because that is my desire. Because I want to become a role model. When it comes to giving, dili man siguro sa tanang aspeto sa kinabuhi, mahimo kong modelo sa inyo. Pero at least sa paghatag, mahimo kong modelo sa mga katauhan sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. So para sa ako, it's a responsible way of telling you. That's being a responsible leader. I want you to know this is how much I will give. So, karon mga igsoon, I will make that announcement. Although wala pa siya na concrete, but that is my desire. Nangutan ako kang pastora twice. Kung amang okay lang ba sa imuha, starting this coming Sunday, tanang unrestricted income. Pag sinabing unrestricted income, itong income nga wala na mo gi-expect. Kaya kanang gi-expect na mo, kuha na kanang, say tawag na, nakahanay na, naka-budget na. Unrestricted income, nga musulod sa among mga kamot. Sa negosyo man, sa ministry man, tanan, basta unrestricted income, kanang dili na mo monthly nga ginadawat. Okay? Ingon ko, okay lang ba mang, nga I will give 60% for God's building. Tanang muabot nga panalangin that is not unexpected. That is unexpected. Unrestricted funds. For this time being, muna akong gusto buhaton. 60% akong ihatag para sa balay sa Ginoo. Hangtod kano sa pastor, hangtod mubarog ang balay sa Dios. Kutob sa akong mahimo. Bisag lisod, bisag pitos, I will give 60% of all those income nga mosulod sa akong mga kamo. That's my burden. So, I am waiting kang pastora kaganina, nagistoryahan namin kung amang after the message, I believe nga dunay kapadayagan ihatag sa imo sa Ginoo. Just tell me because we wanted to talk as a couple because this is a couple issue because we are talking about finances. Okay, palakpakan natin ang Diyos. Okay, that is the response of their giving. Okay, so igsoon, seryoso niya to ang hisgutan karon because we are talking about millions of money. And we will not be able to raise these funds kung kanang gitawag nato nga, si tawag na, dili nato tinud-on. God needs our commitment and desire. Are you really committed to put up this building? God is asking us, Pastor, tinuon mo? Sure na mo? Sigurado na mo? Andam ninyo buhaton ang tanan. Andam ninyo ihatag ang tanan para ani nga building? I say yes to God. I will accept the challenge. And today, I will challenge all of you. Dili ang mga tao sa gawas, ang mga tao sa sulod because this is our church project.
Then again, di ko gusto mapugos mo. Gusto ko ka ng burden nga gihatag sa Ginoo sa inyo. Okay, now, the reason of giving. Nganong kinahanglan man mo hatag, Pastor? Okay, what is the reason of giving? It is found in 1 Chronicles chapter 29 verse 1. And David, the king, said to all the assembly, Solomon, my son, whom alone God has chosen, is young and inexperienced. And the work is great, for the palace will not be for man, but for the Lord God. It settles everything. Nganong muhatag ko? Dili ni para sa tao. Para ni sa Ginoo. In verse 3, moreover, in addition to all that I have provided for the holy house, I have treasure of my own of gold and silver, and because of my devotion to the house of my God. It settles everything. Si Haring David, nganong nakahatag siya sobra-sobra kadako para sa balay sa Ginoo, kay ingon siya, this is for the Lord. I am not giving this to the building. I am not giving this to the land. I am not giving this to the people. I am giving this to God. Nakasabot si Haring David nga para ni sa Ginoo, di ni para sa tao. And this is my burden to give to the Lord. So, wala na siguro yung pinaka-importante nga rason igsuon. Ang Ginoo. Nganong nagsimba ta? Tungod sa Ginoo. Nganong naga-live stream ta? Tungod sa Ginoo. Dili aron palakpakan ta sa mga nananaw sa live stream, no. Tungod sa Ginoo. Nganong nagahatag ta? Tungod sa Ginoo. So, walay laing bugat nga rason why we keep doing the things nga atong ginahimo tungod kay para sa Ginoo. Nganong muhatag man ta inani kadako, pastor? Why we need to build 5 million pesos nga building? Tungod kay para sa Ginoo. So, nasabtan ni Haring David. Makita nato dinhi ang motivation ni Haring David. Wala kay naobligar siya, wala kay napugos siya. But tungod kay mo ni ang kinasingkasing nga desire ni Haring David. Naiusahin no kanang, I remember sometimes na dunay kanang giving nga makuratan ka, kanang murag ma-hypnotize ka, murag makorner ka nga di ka nakakatingog ba, mapugos kag hatag ka, naka-experience mo ana. Di man mo ndagwali si pastor sa paghatag hanto di ka muhatag. Di mo ndag og challenge sa giving. Kanang sa mga panahon sa giving ba, pag di ka muhatag, di mo tindog ang tanan, di mo undang og challenge si pastor, murag napugos ka ba? Na-hypnotize ka, napugos ka, na-corner ka, wala mo tayo paingnan ani. Di ko gusto nga muna ay mahitabo sa ato when it comes to giving. I want you to give out of the heart because giving is a heart issue. Giving is a heart issue. In verse 16, ingon si David, O Lord our God, all this abundance that we have provided for building you a house for your holy name comes from your hand, and all is your own. Ingon si Haring David, Ginoo, kung nakahatag man may ingon ani kadako, Lord, I understand nga ang tanan nga naa sa amo, imo. Palihog ko og lingi sa imong katapad, ingna siya, ang tanan nga naa sa imo, iya sa Ginoo. If we will learn this Davidic principle, if we will learn this Davidic philosophy, dili lisod maghatag para sa Dios. Nakabalo siya nga, ang tanan nga naa sa iya, iya sa Ginoo. Ang kusog iya sa Ginoo. Ang kinabuhi iya sa Ginoo. Ang pamilya iya sa Ginoo. Ang mainglawas iya sa Ginoo. Ang iyang kwarta iya sa Ginoo. Ang iyang trabaho iya sa Ginoo. Ang iyang negosyo iya sa Ginoo. Ang tanan iya sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. What a humble king. I thought nga si Haring David will be kanang arrogante, mingon siguro siya nga, grabe ka na ko ang nahatag sa imo, Lord. No, ingon siya, God, kung nakahatag man ko $800 million sa imo, it's because everything comes from you. Wow! Palakpakan na to sa Haring David, B. Wow, grabe! Ang tanan, Lord, imo.
Ang tanan Lord iya. So, God is always conscious of the blessing of the Lord. Si David ang tao nga wala gyud nakalimot asa siya gikan. Hallelujah. Igsoon asa tagikan. Wa siya nakalimot asa tagikan sa una Lord. Nagukod-gukod lang ko sa kanang kuan, sa kanang anak sa kanang nati sa karnero. Pero karon God, look at me, I am sitting on the throne. Wow. God always remind himself for the goodness and for the grace of the Lord. Can you imagine? Sa una gagukod-gukod lang siya nati sa karnero. Pero karon, hari na siya sa tibok Israel. He is sitting on the throne of the temple. And because of that, he praised the Lord, and in his giving, he honor the Lord. Igsoon, tanan nga naa sa ato, dili ato. Nothing is earned, everything is given. I will repeat that phrase. Nothing is earned, everything is given. So, buti pa sabot, dili day ang mga pastors lang ang gifted. Kitang tanan di ay gifted. Ang tanan, regalo, gikan sa Ginoo. Can you say amen? Palakpakan nato ang Dios. Ang tanan, regalo, gikan sa Ginoo. Maayong lawas, kusog, kabaskog, kalipay, ang tanan, gikan sa Ginoo. Bank account, property, negosyo, tanan. Pwede ta ka gamiton ati doon? This packet, this wallet, doon ay kwarta. And then, kabalo ka kisay tagyani, right? Kisay tagyani, this is mine. Okay. Naay kwarta din. I want you to pick any amount of money. Ihatag kang Kuya Vic. Any amount, ha? Depende sa imong gusto. That is my money. Itagaan ta lang kaupuan, natagaan si Kuya Vic. Depende sa imong gusto. Ikaw mo pili. Depende sa imong kuan. Basta, that's my money. Depende sa imong gusto. Ako ano eh? No, that's not yours. That's mine. I am just asking you, ihatag ang Kuya Vic ang gusto ni mo nga ihatag. But that's my money. Depende sa imo. I am, basta kay sultian ta na ka. I give you the instruction, that's my money, and I have given you a chance to give something to Kuya Vic. Mo. Okay, diri ato bangan ti. Pwede dito lang sa microphone, pwede. Okay ra. Okay, pila ang imong gihatag kang Kuya Vic? 500. Pesos? Unsa imong gibati sa diyang gihatag nimo ang 500 pesos nga akong kwarta kang Kuya Vic? What unsa imong feeling? Murag na mix. Unsa ang mixed na feeling? Dili walay kanang murag sayang na feeling kanang kay gihatag nako ang pinakadako na diri. Pero kanang murag nakulbaan ko kay wala ko kabalo kung sure ba to. Pero kanang at the same time kay murag fulfilling. Fulfilling nga gihatag nimo sa iya ang dili imo? Gigian naman ka na gihatagan ko nimo og kuan. Chance. Chance man to kaisa lang. So kato. Okay, so sa first time nagduha-duha ka, sa first na tanaw sa akong wallet, kita nimo na 20 pesos, na 100 pesos, pwede ka mohatag og 100, 120, 220, pero 500 gid imong gihatag. Sa pagbunot nimo sa 500 pesos, wala ka nahadlok. Wala.
Wala ka. Ano siga pangutana sa kung sigurado ka? Sigurado na ni tay. Why you keep asking me kaganina? Kay dili man na ako. Okay. Thank you, Ate Don. Thank you. Kinakita niyo ang principle? If you understand that that money does not belongs to you, maglisod ka o gasto, ana. Pero if I will ask Ate Don, give me something, Ate Don, from my money. I will give you the chance again to give me something sa ako. Hatag mo tanan? Thank you. Okay, nakita ninyo? It's hard to give when you don't, if you know that money does not belongs to you. Although nakahatag si Ate Don, pero gaduha-duha siya nga naman, kabalo siya nga dili iya. So kung kitang tanan atong puy-an ang prinsipyo ni Haring David nga makarealize nga this money is not mine. I will not be spending this one sa mga butang nga wala naman ako gikinahanglan. I will not be spending this one sa mga butang nga pwede naman ko wala. Pero pag iya sa Ginoo, ingon sa Haring David, go. Nga naman, iya mo po ni sa Ginoo. Tanan ihatag nako. Why? Because I understand that all these things is from the Lord. Pareha kang Ate Don. Kabalo man siya nga ako, give me something, gihatag niya tanan. Why? Because he understands that this is mine. Palakpakan nato ang Diyos. Mga igsoon, 1 Chronicles chapter 29 verse 5, ingon siya diri, who then will offer willingly? Nayword diri nga consecrating himself. Igsoon, kung dunay burden sa imong kasing-kasing karon ang Ginoo, I will be praying for you today. Kung naa ha, ingon siya, consecrating himself today. Everybody say today. Not tomorrow, not next week, not next month, not next year. Ingon siya today. Of course, I will not be doing that one today. Dili ta mo i-challenge karon. Pero ang emphasis ba, ingon siya nga, who then will offer willingly today? God is now, David is not challenging them, their financial status. Because kabaro sa Haring David nga, naiuban sa ilawalay dalang kwarta. Kay today, ura-ura naman. Ingon si Haring David, who then will offer willingly today? He is not challenging them, their financial status. He is challenging them, their heart status. Can you say amen? Unsa ang naa sa imong kasing-kasing karon? I'm not talking about the amount. Wa ko ningon nga kung unsa ang nasa imong bulsa karon. No. Unsa ang naa sa imong kasing-kasing karon? Unsa imong gusto ihatag sa imong kasing-kasing? Sa kaya Lord, no? Gusto ginako Lord ba nga ihatag ba? Unsa ang nasa imong kasing-kasing? Today. But again, I will not be doing that one. I want you to pray it because I want you to give committedly. I want you to give prayerfully, and I want you to give knowingly. Okay, now, the third one, the result of giving. Nakita nato ang response, nakita nato ang reason. The reason is God. Ang response ni Haring David, with all his might, gihatag nila ang tanan. Apil ang mga katawhan. The result of giving. Unsay resulta sa paghatag? Unsay nahitabo sa ila? Verse 9, then the people rejoiced because they had given willingly, for with a whole heart they had offered freely to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Igsoon unsay resulta sa paghatag? They were rejoicing. Igsoon dunay kalipay sa paghatag. Ingon si Ate Don kaganina, fulfilling daw. Na-fulfill gani siya nga naghatag siya nga bisag dili iya ha. Samot na kung kanang imuha, nanggikan sa imong kasing-kasing. It's fulfilling. Kanang bitaw makabalo ka nga nakatabang ka sa imong isig ka tao. Kanang need gid niya tapos natabangan mo siya, it's fulfilling. It's fulfilling. And that is why katong wali ni pastora, we have to carry each other's burden. Yung kinsay nagkalisod, kung doon ay mga panginahanglan, serve them, help them. That's what we are doing because we are a family. Pamilya ta. Hope of Glory Household Fellowship Incorporated. Okay, now, then the people rejoiced, and the king also rejoiced
greatly. Wow! Nagmalipayon sila, dili tungod kay dako ang natigom nila. No. Nagmalipayon sila, dili tungod kay nakup up nila. Nagmalipayon sila tungod kay they have given willingly. Dunay kalipay igsoon sa kinasing-kasing nga paghatag. Kung dili willing, kung wala if giving is not out of willingness, there is no joy. Kanang bitang mapugos ka, kanang pugson ka sa imong 10%, way kalipay, ana. There must be kanang a sense of willingness, volunteerism. I will give this one because this is my desire. And after that one, they were rejoicing. Again, dili tungod kay nakup up nila. Yes, nakup up nato ang atong ano. Wala sila nagmaya kay nakup up nila or nanubra pa. Nagmaya sila kay nakahatag sila nga willing diha sa Ginoo. Ingon ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each one must give as he decided in his heart. Ang matag usa muhatag sumala sa iyahang kasing-kasing. It's not about the amount. Wala siya ningon diri nga ang matag usa must give as according to his income. No. Ingon siya diri each one must give as he decided in his heart. Ngano daw? Because God loves a cheerful giver. Wow, palakpakan nato ang Ginoo. Okay, nganong palangga man sa Ginoo ang malipayon nga nagahatag? Ingon siya diri ha? Dapat gikan sa kasing-kasing kumuhatag ka. Ngano man? Kay malipay daw ang Ginoo, gihigugma sa Ginoo ang malipayon nga muhatag. Again, walay kalipay kung dili gikan sa kasing-kasing ang paghatag. Magmalipayon lang ka igsuon unless you give from the heart. If you are giving out of compulsion, if you are giving out of expectation, gi-expect manguko nila nga mo na akong ihatag. If you are kanang giving out of kanang gitawag natog obsession, compulsion, there's no joy of that giving. Ingon siya diri, you must give out of heart, willingness. And out of that willingness, there will be joy. O doon na kalipay, ingon na siya, ang Diyos na higugma sa malipayon nga naghatag. Igsoon, dili gusto sa Ginoo ang atong kwarta. He doesn't need our money. What He wants is our heart, not our money. It's not actually the issue of money. We might be thinking ang gusto sa Ginoo atong kwarta. No. Dili, wala nang ginahanglan ng kwarta, ang Ginoo sa atong kwarta. Ang gikinahanglan sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Ano man? Kaya ang atong kwarta ug atong kasing-kasing, it's always connected. Kung asa gani ang imong bahandi, tuwa po dito ang imong kasing-kasing. Na sa Bible. Kung kinsa gani ang importante sa imo, dito po paingon ang imuhang kwarta. Sunod po na imong kwarta. Kung importante para sa imo ang Ginoo, paingon na dito sa Ginoo imong kwarta. Kung importante sa Ginoo ang imuhang kaugalingon, paingon na dito ang imong kwarta. Kung importante sa imo ang imuhang trabaho, paingon na dito ang imong kwarta. So kung kinsa ang importante para sa imuha, it follows nga imong kwarta mo sunod po na dito. So David understand nga ang iyang tinuod nga treasure is not his treasures. Ang iyang tinuod nga treasure mao ang Dios. Giving is very important discipline. Why? Because giving is an expression of our devotion. Expression sa atong gugma. Giving is a very important discipline because giving is an expression that will strengthen our devotion. Mo po nimo palig-on sa atong relasyon sa Ginoo.
the greatest test of our faith is finances. The greatest test of our faith is money. Muni ang pinakadako nga pagsulay sa kinabuhing Kristohanon kining kwarta. Igsoon, wala jud ko kabalo kung asa ta or asa ko manguha. Asa naman to? Wala jud ko kabalo kung asa ta manguha aning 5 million pesos. Absolutely nothing. I don't know. Pero, I promise to God that I will give committedly. Hangtod mahuman ang church building. I will give prayerfully. Hangtod mahuman ang church building. I will give knowingly. Hangtod mahuman ang church